Isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Ngayon ay nasa ikalimang aralin na tayo sa Akdang Pampanitikan. Ang paksa na ating tatalakayin sa araw na ito ay mga akdang patula. Sa aralin na ito, matutunghayan at mauunawaan mo ang mga akdang nasa anyong patula. Gayon din ang mga tanyag na halimbawa ng bawat isa. Isa-isahin muna natin ang mga layunin o tunguhin na matatamo mo pagkatapos ng talakayan ito. Una, nababatid ang mga akdang patula at naipaliliwanag ang pagkakaiba nito. Pangalawa, nabibigyang pansin ang mga gampanin ng mga akda sa buhay ng tao. At huli, nakapagsasagawa ng maikling panayam sa loob ng tahanan tungkol sa paksa. Ngayon, simulan na natin sa unang akdang patula. Siyempre, hindi wala ang tula. Ang tula ang pinakamatandang anyo ng panitikan at pinakamasining sa lahat ng uri nito. Kitang-kita natin ang kariktan ng isang tula noong tayo ay nasa asignaturang malikhaing pagsulat. Ito ay dahil sa umiiral na elemento nito tulad ng sukat, tugma, sisura, talinghaga, at kariktan. Ang mga halimbawa ng tula ay Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ni Andres Bonifacio, Isang Punong Kahoy ni Jose Corazon de Jesus, Panambitan ni Rhea Palumbarit. At alam ko na marami pa kayong alam dahil pamilyar na pamilyar kayo sa tula. Ay ang epiko. Ito ay isang tulang nagsasaad ng kabayanihan at kakaibang kapangyarihan ng pangunahing tauhan. Ang pangunahing tauhan ay nagtataglay ng kakatuwa at immortal na kapangyarihan na tinatawag na epic hero. Karaniwan na ang pangunahing tauhan ay isang matipunong lalaki. Ang epiko ay may anyong tulad ng isang tula na maaring bigkasin ng patula o kaya naman ay lagyan ng tono o ng himno. Ikatlo ay ang awit. Ang awit ay isang uri ng tulang lalabindalawahing pantig at binibigkas ng mabagal. Kalamitan din itong nilalapatan ng musika. Ang nais iparating o ang pangunahing layunin ng awit ay ang makapagbigay ng aral mula sa kwento. Isa sa pinakakilalang halimbawa nito ay ang Florante at Laura. Ang ikat ay ang korido. Ito ay isang uri ng tula na wawaluhing pantig at binibigkas ng mabilis. Pantasya at kababalaghan ang karaniwang nilalaman nito. Ang layunin naman nito bilang isang akdang pampanitikan ay magbigay ng kawilihan at kasiyahan sa mambabasa. Ang isa sa pinakakilalang halimbawa nito ay ang Ibong Adarna. Yan ang mga uri ng awiting bayan. Ngayon ay susunod na tayo sa ika-6 na akda o uri ng
akdang patula. Halimbawa nito ay ang Sitsiritsit Alibangbang. Ang Soliranin ay para sa mga manlalakbay. Pakinggan natin ang halimbawa ng Soliranin. Sitsiritsi alibangbang, sa laging tuhod sa labubang. Ang babae sa lansangan, kung pumiri parandandang. Santo Niño sa pandaban, puto seko sa tilyahan. Kung ayaw mo magpautang, uubusin ka ng langgam. Mamamamang namamangka, pasakayin yung yaring kaya. Pagdating sa Maynila, ipagpalit ng Manila. Ale-aling namamayong, pasukuin yaring sampol. Pagdating sa Malabon, ipagpalit ng Manila. Ale-aling namamayong, pasukuin yaring sampol. Pagdating sa Malabon, ipagpalit ng Pabuo. Ipagpalit ng Pabuo. Ale-aling namamayong, pasukuin yaring sampol. Pagdating sa Malabon, ipagpalit ng Pabuo. Ipagpalit ng Pabuo. Yan ang halimbawa ng Soliranin na kinuha natin sa YouTube account ng Robbie317. Ang awiting Si Pilemon. Pakinggan natin ang awiting Si Pilemon na nag-originate sa Cebu. O ito ay isang Cebuanong katutubong awit. Si Pelimon, na masul sa kadagatan, nakakuha, og isdang tambasakan. Gibaligya, sa merkadong guba. Ang halin pulos kura, igo lang ipanuba. Si Pelimon, na masul sa kadagatan, nakakuha, og isdang tambasakan. Kibaligya, sa merkadong guba. Ang halin pulos kura, igo lang ipanuba. Yan ang isa sa halimbawa ng talindaw o goat song. Si Pelimon, na masul sa kadagatan, nakakuha, og isdang tambasakan. Gibaligya, sa merkadong guba. Ang halin pulos kura, igo lang ipanuba.
o mga awitin ng papuri para sa Diyos. Narito ang halimbawa nito.
harap ng krus mo'y linlang ang mga kaanitohan, kalat sa sansinukuhan, sama-samang kagawian, kaluluwa na nilaban, sama-samang kagawian. Sa mapalad na bandila, nitong krus mo masangaya. Sa buong kakristiyanohan, ang krus mo'y daong na matibay, at sa tagumpay ay ilaw, sa wakas ay kaaliwan, at maawain ka naman sa iyong lingkod na tanan. Sa mapalad na bandila, nitong krus mong masangaya. Krus mo ay pinagmumulan, saganang kapatawaran, linawin mong kaawaan, handog sa makasalanan. Alin kayang taong buhang pagsintay di mag-aalay. Sa mapalad na bandila, nitong krus mong masangaya. Kundi ang krus mo'y mabisa, saganang tao sa lupa, ang sinumang nagnanasa, masok sa langit ay wala. Ikaw ang mapagbiyaya, sa grasya mo ikaw awa. Sa mapalad na bandila, nitong krus mong masangaya. Sa impyernong kaluluwang, sa krus mo'y kami naligtas, at ang kahariang mapalad, pinto sa amin nabukas. Aling pagnanasang wagas, galang ay di pamalas. Sa mapalad na bandila, nitong krus mong masangaya. Sa krus mo'y ang kataasan, ng isang islay-laan, magsabi ang bayan ng bawan, sa tulong niyang kinamtan. Kaya ang may sitang tunay, maghain ng kagalingan. Sa mapalad na bandila, nitong krus mong masangaya. Ang krus ay aming patlungkot sa buhay na malungkot, ang matigas naming loob, ngayon mo ng lambot, ang pakita mong lamuyot sa aming pagkaloob. Sa mapalad na bandila, nitong krus mong masangaya. Sa krus ay ang puso namin, Diyos sa pon ay hain, ang pagsinta mo sa amin, pagpapala ay tamuin, ang kabanal ay lakarin, sa biyaya mong magaling. Sa mapalad na bandila,
halimbawa nito ay ang dandansoy. Ito yung mga inaawit ng mga nanay pampatulog sa bata. Ang halimbawa nito ay pakikinggan natin. Sa kanyang pagsiklop sa maputing bulan, kasabay ang ngapit, kasabay ang tula. Dati siyang paralungan sa kaharian ng pag-ibig, ang pag-ibig ng mamatay.
halimbawa nito ay ang magtanim ay di biro. Magtanim ay di biro, maghapon na kayo ko. Di man lang makaupo, di man lang makatayo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit. Hindi ko'y namimitig sa pagkababad sa tubig. Sa umaga pagkising, ang lahat iisipin. Kung saan may pananoy, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit. Hindi ko'y namimitig sa pagkababad sa tubig. Halina, halina, mga kaliyab, tayo'y magsipag unat-unat. Magpanibago tayo ng landas para sa araw ng bukas. Para sa araw ng bukas. Halimbawa nito. Narito ang halimbawa nito na may pamagat na manang biday.
ang mga karunungang bayan. Ang karunungang bayan ay mga sinaunang tula na pawang maikling lamang, ngunit may hatid pa ring mahalagang aral at buo ang diwa. Ang mga uri ng karunungang bayan ay ang salawikain. Halimbawa, ito ay ang mga butil ng karunungang hango sa karanasan ng matatanda na nagbibigay ng mabuting payo tungkol sa kagandahang asal. Halimbawa nito ay naghangad ng kagitna, isang salop ang nawala. Kung sinasabi ng mga matatanda na naghahangad ang mga tao nung mga bagay na hindi niya taglay, hindi niya hawak, sa paghahangad niya, mas marami yung nawawala sa kanya kesa sa natatamasa niya. Sunod ay ang kasabihan. Ito ay gumagamit ng pamumuna ng kilos o galaw ng isang tao. Hindi ito kasing lalim ng salawikain. Maiintindihan mo agad ang nais iparating. Halimbawa, kung anong bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Kung ano yung laging sinasabi, yun yung nasa damdamin o nararamdaman niya mismo. Ikatlo ay ang bugtong o palaisipan. Alam ko na alam ninyo kung ano ang bugtong. Ito ay paglalarawan ng bagay na pinahuhulaan. Halimbawa, sa pinakakilalang bugtong sa Pilipinas ay, ito na si Kaka, bubuka-bukaka. Ang sagot ay gunting. Ikaapat ay bulong. Ang bulong ay ginagamit ng ating mga ninuno na pangkulam at pang-engkanto. Ito rin ay mga salitang binabanggit sa pagkausap ng kakaibang uri ng nilalang o espiritu. Pinakakilala o pamilyar tayo na uri ng bulong ay iyong tabi-tabi po, makikiraan po, kapag tayo ay dumadaan sa mga madilim na lugar o kaya naman ay sa mga madamo, maraming halamang mga lugar dahil marami ang naniniwala na may mga hindi tayo nakikitang mga nilalang doon na maaari nating magambala. Kaya tayo nagpapaalam sa kanila na makikiraan tayo. At ang huli ay ang kawikaan. Ang kawikaan ay mga pahayag na patula na naglalaman ng aral na hango sa banal na kasulatan o Biblia. Halimbawa, ang nagpapakataas ay ibinababa, ang nagpapakababa ay itinataas. Yan ang mga uri ng karunungang bayan. Sunod na uri ng akdang patula ay ang balagtasan. Ito ay isang masining na paraan ng pagtatalo na ang pagbibigay ng katwiran ay ipinahayag sa pamamagitan ng pagtula. Alam ko na pamilyar kayo, lalong-lalo na sa halimbawa nito na bulaklak ng lahing kalinis-linisan. Dahil ito ang kauna-unahang piyesa ng balagtasan at madalas din itong ginagamit noong nasa sekundarya pa lamang kayo. Ang ikawalo uri ng akdang patula ay ang karagatan. Ang mga sumusunod na tatalakay natin ay tinalakay na natin noong tayo ay nasa malikhaing pagsulat. Halimbawa nito, yung karagatan. Tagisan ng galing sa pagtula upang makuha ang singsing ng prinsesa na nahulog sa dagat. Hindi literal na pagsisid sa karagatan, kundi ang sisisirin mo ay yung malalalim na pahayag upang makuha mo ang damdamin, masayahan sa'yo ang isang dalaga
na nililigawan mo. Sunod ay uri ng tulang patnigan na ginagamit naman sa mga lamayan. Ika-10 ay mga tugmaang pambata. Ito ay mga tula o awit na ginagamit ng mga bata sa kanilang pakikipaglaro. Maiksi lang ito at kaaya-aya sa pandinig. Halimbawa, ulan-ulan, pantay kawayan. Bagyo-bagyo, pantay kabayo. Isa sa pinakakilala din natin ay yung bata batuta, sambakol ang muta, sumuot sa lungga, kinagat ng daga. Ika-11 uri ng anyong patula ay ang haiku, isang tula na nakilala noong panahon ng Hapon. Ito ay binubuo ng 3 taludtod na may sukat na 5, 7, 5. Ibig sabihin, yung unang linya o unang taludtod ay may 5 patnig, at ang sumunod ay 7 at ang huli ay 5. Halimbawa, sarap ng buhay ating mararanasan sa ating bayan lang. Dalawa ay ang singkian. Ito ay isang maikling tula na tulad ng haiku at tanaga. Binubuo ng 5 saknong. Ang una ay isang pangalan, ang ikalawa ay 2 pang-uri, ang ikatlo ay 3 pandiwa, at ang ika-4 ay isang parirala, at ang huli ay patungkol muli sa pangalang nasa itaas. Halimbawa, bulaklak, maganda, mabango, pinipitas, inaamoy, pinangdedekorasyon. Ang hinahangaan ng lahat, si Eva. So, kung susuriin natin yung halimbawa, bulaklak. Ano ba yung bulaklak? Isang pangalan. Ang maganda at mabango ay mga pang-uri. Pinipitas, inaamoy, pinangdedekorasyon ay mga pandiwa o ito yung mga ginagawa doon sa pangalan. Ang hinahangaan ng lahat ay isang parirala. Bakit ito naging parirala? Dahil hindi naman kumpleto yung diwa nito. Hindi tinutukoy agad kung ano yung hinahangaan. At yung huli, si Eva. Ito ang ikinukumpara niya sa pangalan na ginamit niya sa unang linya. At ang huli, ang tanaga. Ang tanaga ay isang maikling tula na binubuo ng 4 na taludtod na may pipituhing pantig. So, tig-pipito ang pantig ng isang tanaga. Halimbawa, may tanaga, may 7 itong pantig. Sa bawat taludturan, 4 naman ang linya. Tawag diyay tanaga. Kung bibilangin mo yung halimbawa, bawat linya ay may 7 pantig. Hanggang dyan ang talakayan natin sa linggong ito. Sana ay makatulong ito para mas lalo mong maunawaan at maisagawa ang mga gawaing inihanda ko para sa iyo. Maraming salamat sa iyong pakikinig at panonood.